ng masa. Magandang oras, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang oras, Pilipinas. Ito po ang programang Sumbungan ng Masa ng Bayanihan Broadcast Media Nationwide, BBM. At sa ngalan po ng ating butihing chairman, the Honorable Efren Ramburapanan, ay patuloy po nating paglilingkuran ng sambayanang Pilipino. At mga kabayanihan, bago po tayo tumungo sa ating sumbong sa mga oras na ito, ay nais po lamang nating batiin ang ating mga kabayanihan dyan sa Dasmariñas, Cavite, lalong-lalo na sa Barangay Salawag. Binabati pala natin ang ating mga kabayanihan dyan na gaya ni Ginoong Eric Paredes at ang ating kabayanihan na miyembro ng Bayanihan CIA na si Ginoong Oscar Camerino Honor. At lalong-lalo na po ang ating mga kababayan dyan sa Viva Home Subdivision sa Barangay Salawag, Dasmariñas, Cavite. Sa ngalan po ng butihing chairman at ang inyong lingkod ay patuloy po naming ginagawa ang aming makakaya upang kayo po ay aming magabayan, aming maalalayan at matulungan. Patuloy po ang pakikipagkomunikasyon ng inyong lingkod at ang ating butihing chairman sa ating butihing Pangulo upang mapakinggan at mabigyang aksyon ng inyong mga hinaing. Umaasa po kami, lalong-lalo na ang ating mga kabayanihan dyan sa Viva Homes na sa pamamagitan ng inyong pong pagkakaisa at panalangin ay mapagtatanggumpayan po natin ang inyong pong pinagdadaanan sa mga oras na ito. At gayon din mga kabayanihan ay binabati po natin ang ating mga kabayanihan dyan sa Barangay Palumlum, Alfonso, Cavite pa rin. Binabati natin ang grupo ng Gold Palms Drillers na kung saan ang kanilang coaches ay si Dang Babica, Coach Jason Gemina at ganoon din ang kanilang manager na si Mr. Paul Yang at Madam Melanie Ferrolino. Gayon din ang isa sa mga best players na si Dolrich Ronquillo. At mabuhay po kayo at patuloy po ninyong ipalaganap ang programang pangkabataan upang sila po ay maiwas sa mga masasamang bisyo. Isang pagsaludo sa inyong grupo, Ginoong Dolrich Ronquillo. At sa mga oras na ito, mga kabayanihan, ay nagmula pa sa Bicol Region ang ating kababayan, bumiyahe all the way from Bicol Region upang tumungo dito sa ating himpilan sa Sumbungan ng Masa upang iparating ang kanyang hinaing. At dahil sensitibo po ang usaping ito, ay minarapat po ng Sumbungan ng Masa na hindi ipakita ang muka at huwag ibigay ang pagkakakilanlan ng atin pong panauhin sa oras na ito. At meron din po tayong interpreter dahil si nanay po ay bihasa lamang sa lingwaheng Bisaya. Okay, magandang umaga po sa inyo nanay. Nanay, ano po ang dahilan bakit po dumulog kayo dito sa Sumbungan ng Masa? Sa dumulog sa Sumbungan ng Masa? Ang dahilan nga dili na may kasagka nga to bukid. Ano nanay? Kay ako sobrang mahadlok ko kay ang daghan naman gud ang ilahang gihimo dito sa bukid. Oo. Dili gid ko sabi ko lugsad na lang ta sa baybay ang asawa ko lugsad na lang ta sa baybay kay adto na lang dito mandagat-dagat na lang Doon na lang dito. daw po sila Okay, Bunch, ano yung sinabi ni nanay? Doon na lang daw po sila maninahan sa isang baybay. Sa dagat, Ako sa dahil dagat para maghanap buhay. anong nangyari Dahil sa wala na lupa? daw po silang lupa. Wala naman kaming lupa doon. Mapupunta. Bakit? Ano po nangyari sa lupa nyo, nanay? Ang sinahitabo sa inyong lupa, nanay? Dili namin may kakuha sa produkto sa kupra. Hindi na daw po sila makakuha ng kupra. Ay, bakit po? Ngano, nanay? Kay sila na ang nagkuha Kay gikamkam naman sa isang grupo dito sa Bicol Region. May grupong kumamkam doon. Gaano kahaba na yung panahon Sa pagkakamkam? taas na ang kapanahon na gikamkam sa grupo. O sa kadugay na. 1985 Mula 1985 hanggang ngayon. hanggang ngayon. Sino po? Inyo po yung lupa. May mga dokumento po ba na nagpapatunay na inyong lupa? Sa amin. Sa inyo po yung lupa, nanay. Sa kanila daw po ang lupa at may dokumento po silang hawak. Sa makatwid mga kabayanihan, ang nais pong sabihin ng ating pong panauhin dito po sa ating himpilan
ay meron silang lupain na hindi na po nila nagagamit sa mahabang panahon. 38 years. Ayon po dito sa kanilang sinagawang salaysay, 38 years nang hindi nagagamit nila nanay yung lupa at yung mga produkto ay hindi na nila nagagamit yung kopra. Ito yung nyug, tama ba? Yung nyug ito, no? Hindi nyo na nagagamit. Okay, 38 years. Kinubkob po ito ng isang grupo at hindi na nila magamit at mga kabayanihan, parang mas nanaisin na lang nila na pumunta na lamang sa dagat upang maging mangisda na lamang. Okay, nanay, ano po yung ikinabubuhay nyo ngayon, nanay? Unsa may inyong ikabuhay ngayon na ikinabuhi? Ano na lang kami, nag-garden na lang kami sa ibang lupa nga. Sila na lang daw po ay nagsaka sa ibang lupa para pang tosos ng kanilang pagkain. Nakisaka. Yes. Nakisaka sila, nanay, sa ibang Sa lupa. sa ibang So, lupa. kung tutuusin, may lupa sila, pero dahil kinubkob ng isang grupo at hindi na nila mapakinabangan, nakikisaka sila ngayon. Opo, nag-gardening na lang daw po sila ng maliit. Pagtostos lamang ng kanilang pangangailangan. Ilan ang anak ni nanay? Pila yung anak na yun? 3. Tatlo po. 3 ang anak ni nanay. Nanay, bakit hindi nyo magamit yung lupa? Anong reason? Hindi nyo magamit ang inyong lupa? Dili na naman magamit kay ano man na nila nga. Hindi na po nila magagamit ang kanilang lupa dahil sila po ay tinakot na papatayin. May pagbabanta. May pagbabanta. Base po dito sa salaysay, mga kabayanihan, para lubos na maunawaan ng ating mga listeners sa oras na ito, ay meron pong salaysay na ibinigay po sa atin dito si nanay. At nais ko pong basahin in behalf ni nanay upang lubos po nating maintindihan. Sabi po rito sa mga bumubuo ng Bayanihan CIA, pagbati sa lahat. Ako po itatago po natin ang kanyang pangalan, 68 taong gulang, at siya po ay residente ng nasabing lugar, ay dumudulog sa inyong tanggapan upang isumbong ang aking matagal ng suliranin. Ito ay tungkol sa lupang aming pagmamayari na makikita sa nasabing lugar. Nakamkam ng nasabing grupo o isang grupo ang kumamkam sa aming lupa at hindi na namin lupa na pagmamayari pa ng aming mga magulang. Ipinasa ito sa amin. Sa katunayan nito ay hawak namin ang mga dokumento na nagsasaad o nagsasabing ito ay aming pagmamayari. Ang nasabing lupa ay napasakamay ng isang grupo. Ayan. At dahil dito kami po ay tinatakot at hindi na makatungtong dahil nga sa kanilang pananakot at dahil daw sila ay papatayin. Dahil sa ganitong sitwasyon, kami naman ay lubhang natakot dahil dito aming napabayaan ang aming mga pananim na niyog at hindi nakababayad ng buwis. Pinakikinabangan ng nasabing grupo ang aming produktong kopras at kahit katiting ay hindi kami nito binabahaginan sa loob ng 38 taon, 38 years, na nagdaan hanggang ngayong kasalukuyan. Umaasa po ako na matutulungan ninyo ako sapagkat dito po nakasalalay ang kinabukasan ng aking pamilya, anak at apo. At sa kahilingan po ng ating bisita ay hiniling po niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Sa mga oras na ito, mga kabayan, bagamat meron po tayong challenges sa atin pong vernacular languages, ay malinaw po sa sinasaad ng sulat ni nanay na ipinasulat pa sa isang pamangkin upang mailahad po ang kanyang. Hindi po hadlang dito sa sumbungan ng masa, mga kabayanihan, anuman pong ligay. Sisikapin po nating unawain ang mga sumbong na dudulog sa atin sapagkat anuman pong pangkat etnikong kinabibilangan ay sisikapin po namin kayong maunawaan upang kayo po namin ay maipaglaban. Mga kabayanihan, sa mga oras na ito, Banch, pakisabi kay nanay, ano ang panawagan niya sa ating Pangulo? Nayon sa may imong panawagan sa atong Pangulo. Kinahanglan nga maibalik sa amon ang aming yuta. lupa. Kay aron Kasi para po ano man yung mga apo ko para po makatuloy sa na aking mga apo. eskwela. Para po sa aking apo na makapagpatuloy sa pag-aaral. Yun lang ang akong Yun lang po ang tangi kong hiling. Maibalik lamang po ang lupa na aming sinasaka. Mula po sa grupong kumamkam.
Panawagan ng isang senior citizen. Panawagan na muling maibalik ang kanyang lupang kinamulatan na minanapa niya sa kanyang mga magulang. Lupang nagsasaad na sila ang tunay na may-ari sapagkat sila ay may hawak ng mga dokumentong nagpapatunay na sa loob ng 38 taon ay kinubkob ng isang grupo at ni katiting ay hindi na nila napakinabangan pa ang mga produktong ito, mga kabayanihan. Mga produktong kung tutuusin ay maliit na halaga, ngunit napakalaking bagay para sa kanilang ikabubuhay. Na ang kapirasong lupang ito, mga kabayanihan, ay magsisilbi ng daan upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang apo ng ating panauhin dito sa ating himpilan. Nananawagan po, mahal na Pangulo, ang atin pong kababayan mula sa Bicol Region, naway lingapin niyo po siya at bigyan ng aksyon ng kanyang daig at nang sa gayon ang kanyang lupang pinagkukunan ng ikabubuhay ay muling maibalik sa kanya. Nanay, matapos po ang inyong interview ay magpapadala po tayo ng isang personal na liham sa atin pong Pangulo, His Excellency, the President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., upang mabigyan po ng Office of the President ng karampatang aksyon ang inyo pong idinulog dito sa sumbungan ng masa. Pagkahuman dito interview nanay, magsulat ta sa atong presidente sa imong problema. Ano pong masasabi nyo doon, nanay? Masulti ato. Kasi masulti nimo pagkahuman nimo interview nanay, magsulat ta padulong kay President Marcos. Nanawagan lang ko nga magpasalamat, sobrang pasalamat. Nananawagan lang po at magpapasalamat kapag nagawan po ito ng paraan at maibalik sa amin. Maraming salamat po, nanay, sa inyo pong oras at tiwala dito sa sumbungan ng masa sa ilalim po ng Bayanihan Broadcast Media Nationwide, BBM. Umasa po kayo na ang inyo pong hinaing ay atin pong ipapadala sa Office of the President at sa maikling panahon ay tutugunan po ito at bibigyan po ng ating aksyon ang inyong matagal ng problema na tumagal ng halos 38 years na hindi po nila napakinabangan, mga kabayanihan. Umaasa po ang sumbungan ng masa na ang mga munting tinig na kagaya nito na galing pa ng Bicol Region ay mapansin ng ating kataas-taasang Pangulo at naniniwala kami na sa mantrang sabay-sabay po tayong babangon muli ay anumang estado, saan ka mang panig ng mundo, ay mabibigyan po natin ng aksyon at tulong ang ating mga kabayanihang inaapi. Maraming salamat sa oras na ito, mga kabayanihan, at sa mga nais pong dumulog sa aming himpilan ay nariyan po ang ating hotline at nariyan din po ang ating address sa mga nais po na personal na magtungo sa ating himpilan. Kung kayo po ay may mga panawagan din at kung kayo may mga nais idulog, ay huwag po kayong mangiming pumunta sa aming himpilan at papakinggan po natin ang inyong bawat sumbong at titignan po natin ang ating magagawa para sa karampatang aksyon. Maraming salamat, mga kabayanihan, sa inyong pong tiwala at pagmamahal at suporta sa sumbungan ng masa. At patuloy po kaming naniniwalang sabay-sabay po tayong babangong muli. Magandang oras, Pilipinas. Pagpalain po kayo ng poong may kapal. Sumbungan ng masa.